Welcome to Donmar TV News Channel. That is the only logical conclusion to all the gyrations in politics inside the administration. And BP is definitely not an option for her. This is what Albay 2nd District Representative Joey Salceda said after Davao City Mayor Sara Duterte Carpio withdrew her candidacy for re-election. Salceda based his statement on his personal conversations with Sara hours before her withdrawal of candidacy as mayor of Davao City. Salceda added that Mayor Sara will more likely join and eventually run under the banner of Lakas CMD, which is headed by House Majority Leader Martin Romualdez, and not from the ruling party PDP Laban, where her father President Rodrigo Duterte is the chairman. Ayun niya may gulo pa kasi sa COMELEC ang PDP. Kaya obviously hindi siya doon tatakbo. He also explained the possible reason why Mayor Sara Duterte Carpio is having a change of heart despite dismissing speculations that she would run for president or vice president. She wanted, that shows her unyielding firmness towards that purpose. So there were hurdles put on her way. So she wanted to run on her own term. May mga conditionalities or whatever, so she did that. So ngayon na wala na yun, I don't think that, it's simply because there were hurdles. That's why she did not file on the first day. According to Salceda, Mayor Sara will announce her final political plans before November 15. Vice ganda, may pasaring sa kanyang bashers. Mapapanood sa isang TikTok video ni Vice na inisa-isa niya ang kanyang latest achievements. Makikita sa nasabing video na masayang binalita ng ace comedian na mas maayos na raw ang itsura niya kumpara noon at mas marami na rin daw siyang pera ngayon. Oh my God! Ang fresh ko ngayon. And I realized, ang laki pala talaga ng in-improve ng itsura ko kumpara dati, no? And I also realized, upon checking my checkbook, mas marami pala akong pera ngayon. Mas yumaman pala ako this year. Ipinagmalaki rin ni Vice ang masayang relasyon nila ng kanyang boyfriend na si Ayon Perez. And also, I checked my room. Nandun pa rin yung jowa ko. Nagpapahinga. Yes. Kami pa rin. Masaya pa rin kami. 3 years na. Dagdag pa ni Vice, masaya rin daw siya na napapasaya niya ang kanyang ina. Sobrang masaya rin daw siyang malaman na may paparating daw siyang awards. And earlier, I also checked on my mom. Sabi ng nanay ko, sobra daw siyang happy kasi kagagaling lang namin sa Amerika. At sobra raw siyang nag-enjoy, kaya ang saya-saya niya. And also, I checked from my handler. May mga bago pala akong awards. Oh my God. Ang dami ko palang bagong achievements. Matapos banggitin ni Vice ang kanyang achievements, sunod naman niyang kinamusta ang buhay ng kanyang bashers. Now, I wanna check on my bashers. How are you guys? Mas marami ba kayong pera ngayon? Mas maganda ba kayo ngayon kaysa dati? May jowa ba kayo? Masaya ba kayo? Kamusta yung nanay nyo, ang pamilya nyo? Okay ba kayo? May mga bago ba kayong achievements? And yumaman ba kayo? Ha? Hindi! Ang lungkot nun ah. Nakakaloka, hindi. Ang sad. Mapapanood naman sa bandang dulo ng video na tila inasar pa ni Vice ang kanyang bashers. Kuya, daan nga muna tayo sa simbahan. Ipagdadasal ko lang yung mga bashers ko. Sige po. Para umasenso naman. Kawawa. John Lloyd Cruz pumirma na ng kontrata sa ibang network.
Mababasa sa online article ng nilipatang istasyon ni John Lloyd na isang partnership agreement ang pinirmahan ng aktor at ng nilipatan niyang network. Mababasa naman sa isang online article na nilabas ng PEP kahapon na posibleng block timer arrangement ang kontratang pinirmahan ni John Lloyd. Makikita naman sa mga lumabas na litrato na kasama ni John Lloyd sa kanyang contract signing si Direk Edgar Bobot Mortiz. Kanina, pag-withdraw ni mo sa imong pagkamayor sa Davao, wala lang kay ko nakareact kay syempre, hindi man lalim ng imong desisyon. Ang akong giuna gunahuna nga dili ko maupaw, no? Dako kay akong pasalamat nga I get to keep my hair. Pero karong gabi pagkakita nako nga grabe nimong hilak sa imong video, na-realize nako nga ang akong pagpaupaw muta ra sa kadako sa desisyon nga imong gi-decide. Kibalo ko nga dili gyud lalim. Kibalo ko nga dako kaayo na tulubagon ang imong atubangonon. Ug hinaot pa unta masabtan sa taga Davao nga manghuram na sadmi ang the rest of the Philippines sa lain na pod ninyong banggiitan nga mayor. Pasensya jud kaayo sa inyo nga manghuram na sadmi sa hybrid sa inyong former mayor. Og karon atong tabangan si Ma'am Inday kung unsa man ang iyahang daganan ug ato siyang padaugon nga way pagduha-duha. Sama sa akong giingon nga salamat nga dili mi ninyo ibilin sa mga taong dili kapyalan. Ang Consuelo, Davao City, guwapo ang inyong mahimong mayor. Kung unsa siya ka gwapo ha, mausad siguro siya ka useful, ug unsa siya ka busy, ug unsa siya ka effective. Hinaot pa unta nga atong suportahan ang kampanya ni Ma'am Sara. Dili naman na siya ikatingala, pero syempre ako nga nagtan-aw nga nihilak siya. Didto ko naka-feel nga bisan unsa gyud ay ka-strong, bisan unsa gyud ay ka hard ang tan-aw sa tao nimo nga grabe ka kaayo ka nga wala gyud kay weakness ba, pero the sheer humility and sincerity and just that feeling ba nga gipakita sa ato sa Davao City nga willing sila nga mingawon na pod sa ilang mayor kay ipahuram na pod siya sa tibuok Pilipinas. Hinaot pa unta kibalo ang mga taga Davao unsa nakadako sa amua ang inyong gibuhat. Og excited gyud mi sa kung unsay sunod nga desisyon ni Mayor Sara. Hinaot pa unta madam nga feel nimo nga love kaayo ka namo. Feel nimo nga ready pod mi kung unsay imong gusto buhaton. Mulupad, mudagan, magsakyanan, magmotor. Basta padong sa kadaugan, madam. Pag-una, kami bahala sa daog. We love you. Ginhawag lang diha. Kay magsugod na atong laban. Ingat! Mwah! May nakita lang akong post na magre-react ako ng konti. Okay. So, alam ko na paninira lamang ito kay Congressman Ace Barbers. Kaya, siguro magre-react lang ako ng konti. So, may nag-post na para bang mali daw ang maglagay ng pangalan ng isang politiko sa building. Okay. That could be true sa ngayon. Pero dati-rati nung wala pang social media, and even up to now, I think in some cases, mahilig kasing mang-angkin ang kalaban ng politika, lalo na kung ikaw na nasa politika ay magaling at talagang may totoong nagagawa para sa mga kinasasakupan mo. When Senator Barbers built all these buildings for Surigao, hindi naman siguro mali ang ilagay ang pangalan niya. Una, kasi kailangang isignify sa mga tao na pinagawa niya ito para tulungan sila. Una. Pangalawa, ito rin ay isa sa parte ng kanyang legacy bilang isang public servant. Na kahit man wala na siya dito sa mundo since Senator Barbers have already passed, at least yung legacy niya nagli-live on. And makikita niyo rin ang difference ng mga buildings na pinagawa ng mga barbers. Just the same with their projects. Kaya nung nakita ko yung post na yun, napaisip ako.
Yes, sanay tayo na talagang may mga pangalan, may mga mukha ang mga politiko sa mga projects na pinagagagawa nila. Kahit nga greeting sa Pasko at piyesta, di ba? Trapo yon. Yes, may mali at may tama. May mali at may significance din yung iba. Kung maghahanap kayo ng pangit na ehemplo ng isang trapo, hindi ang mga barbers yon. I would have to disagree with that. The barbers, hindi naman nila ginawang negosyo ang public service. From the senator, he bore sons. Isa congressman, isa governor. Hindi katulad ng iba na buong angkan kahit walang kwenta ang iba, ginawang negosyo ang pamumulitika. Yon ang mali. Ang iba, pinagpapaskil ang mukha nila kahit sa noodles, sa posporo, at sa oil and alcohol. Mali yan. Yung iba, magpapaskil ng mukha at pangalan sa isang project na puro simula at wala namang turnover. O pangit ang quality ng project na yon kasi ibinulsan na nila ang budget. So yan lang po. Nais ko lang pong klaruhin that if you are looking for a bad example of trapos, I suggest you be a little bit more discerning bago kayo gagawa ng isang paninira sa isa namang public servant na marami nang ginawa. Wala lang. Ingat!